ang pinakabagong kwento na aabangan nating lahat na handog ng ABS-CBN Studios produced by JRB Creative Production. Makikilala na din natin ang pusong handang tumulong at lumaban para sa katotohanan at tama. This is not a story about a hero. Gerald Anderson is a nobody. Si Julia Barreto. And then sabi niya, worried siya na yung mga rescue operation na pinupuntahan mo. Anong gusto mong mensahe mo sa kanya? Every time na may gagawin kang ganung operation. Alam mo, honestly, medyo kasama rin sa istorya namin yan eh. Kasi sabi nga, it's not just about the hero or yung rescuer. It's also about the families. Diba? Yung mga asawa, yung mga anak na nag-aalala din para sa kanila. And totoong buhay talaga yan. Mga sundalo natin, mga police natin, you know, they sacrifice their life, they sacrifice that para sa atin, but nagsasacrifice din yung pamilya nila. So that's just a perfect example of what really happens sa totoong buhay. And yeah, nag-alala talaga siya. Nag-alala kasi the whole day, wala akong signal eh, wala akong cellphone, the whole day nasa labas. So, hindi rin niya alam kung ano nangyayari nung time na yan. So, imagine mo yung mga, let's say, yung mga mas malala na yung mga sundalo natin na nakikipagpakbakan para makakatulog tayo ng mahimbing dito. Anong pinagdadaanan ng mga pamilya nila, di ba? So, yun. That's a great question kasi sobrang konektado siya dito. Surprise din kami dito sa press con kasi hindi rin nila ni-reveal. Ngayon lang din. Oo. So, is this like gonna be a public affair show or merong narrative, may kwento rin, may character kang ipoportray? Siguro by the teaser na parang feeling nyo it's gonna be an action. No, it's going to be a journey. It's going to be a journey. So dapat sa simula pa lang ay suportahan na because this is going to be a beautiful journey ng isang tao na yun, perfect yung ano, hindi mo alam kung ano ba siya talaga. Is he a hero? Vigilante ba siya? Does he have integrity? So, yun. But, just kung paano ko na-surprise today, marami din surprises mangyayari. Ang pakiusap ko rin sa, you know, the JRB unit has been sobrang, collaborative and mas na-excite ako because pinapakinggan din yung ideas ko, pinapakinggan yung ideas nila. So, ang motto ko sa buhay ko is, you know, teamwork makes the dream work. So, if everybody's working together, it's gonna be a great show. Ano yung mga ni-require mo before you said yes to this show? Like, ano yung mga gusto mo sanang ma-achieve with the show na shinare mo sa JRB? Ang gusto kong ma-achieve is to make it as real as possible kasi may mga sitwasyon sa buhay natin pagdating sa right now, sa sitwasyon ng medyo sensitive pero with the government, with kung ano mga pinagdadaanan natin as a nation, as a country, meron tayong mga outside forces na nakikialam sa bansa natin, kung anong pinagdadaanan ng a regular Filipino guy or a regular Filipino na pamilyado na tao, gano'ng kahirap din ang buhay para sa kanila, gano'ng kahirap, diba? So, yun yung gusto ko yung realness, gusto ko yung totoong nangyayari sa bansa natin na may i-share namin through this show. And doon sa ano pa lang namin, nung nag-meeting kami, we started siguro 6 p.m. natapos kami 11 or 12 midnight sa kakabatuan ng mga ideas. So, and I think lahat yan may isasama namin. Basta, it's gonna be a surprise. Kung paano kayo na-surprise today. Last na lang, anong start ninyo ng shoot or taping, tapos saan? Yung anything that you can share about it lang. Well, usap kami ni Direct din kasi we wanted to make, syempre I think, I don't know if I'm the right person para sabihin, but this year, we're gonna start training next week
So medyo, after today, medyo tuloy-tuloy eh. Medyo tuloy-tuloy na mga pangyayari. And I think there's gonna be a cast reveal na rin para sa ibang cast. Na-excite ako kasi I was also part of yung mga auditioning sila. Andun ako. And nakaka-excite. So, yan. Ano lang yung training that you mentioned? We're gonna do, para sa iba may mga martial arts training, stunt training, But for you? firing. Ako firing kasi law enforcement yung role ko dito eh. So, yeah, law enforcement ako dito. So, may special training din para sa ganyan. Although, may konting background ako with the Coast Guard and everything. So, I'm gonna also try to share my knowledge with yung mga ibang cast members kasi nakausap ko rin sila nung auditioning natin. Sobrang na-excite sila. But this story, I promise you, may inspire kayo. It's not really, I can't say it's true to life, pero it's based on mga nangyari sa totoong buhay. So yun. May team ba kayo na parang let's do this project? Because parang nakita namin dito sa teaser, parang it's about, kind of helping, ganyan. Yeah. Like the one you're doing. Sabi ko sa interview natin na nung nasa Coast Guard tayo, that hindi ako Coast Guard dito, but it's connected. So, wala, kakaiba talaga si Panginoon eh. He just, when you, I think, I work from a place of gratitude kasi, so, I think when you're grateful, ang dami rin blessings nangyayari sa buhay mo. And ito, sunod-sunod na. And, yun, sa pinitch nila sa akin and how kung paano kami nag-usap sa mga meetings namin. This is gonna be a very hard show, mentally, physically, emotionally. But when you love what you do, at medyo talagang malapit sa puso ko to, I'm gonna give 150% dito. Thank you. Salamat, Daniel. Thank you, Dana. At kagandahan kay Jay, iba-ibang atake. Bawat project. We have a question from Ervin Santiago of Bandera. Pwede mo bang ikwento, i-share sa amin yung naging experience mo dun sa rescue operation during Karina? And kasi talagang parang buwis-buhay talaga yung ginawa mo dun. Well, paano ba? It's, hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kung bakit malaking bagay siya para sa ibang tao, or it's just something you naturally do eh. Honestly, yung kwento nun, bumaha, di ba? So parang pataas ng pataas. Yung mga kotse ko, nalipat ko na sa mas mataas na lugar, pero naiwan yung mga motor ko sa baba. Ngayon, every 30 minutes, parang sumisilip ako sa bintana, parang, shit, parang pataas na pataas yung tubig, baka maabot na yung motor ko. Pero sinasabi sa rin, hindi naman siguro. And then siguro mga after lunch, lagpas tuhod na. So, takbo na ako pababa para mailigtas namin yung mga motor ko kasi 4 yun eh. Yung isa, naakit namin sa hagdan. Tapos, babalikan ko na yung isa, nakabukas kasi yung garahe ko. Sakto, dumaan yung, ewan ko napanood yung video yung nag-trending, but inflatable pool kasi yun. So, sakto, dumaan siya sa harap ng garahe. Kukunin ko na yung pangalawang motor. Ang sabi niya, "Sir, ang dami pa ng ipit doon sa dulo ng kalsada." So, ako yung kausap niya. Alam nga sabi ko siya, "Okay, good luck na lang, sir." Diba? Parang, kumbaga, that's how it started, honestly. And then, mula nun, kinuha na namin kaming dalawa niyan, kinuha namin yung inflatable pool, tapos nag-start na kami tumulong. Yung 4 na motor na baha. Kasi lumubog talaga. Yeah, but, kaysa mabaha yung mga tao, yung motor na lang, mapapais mo naman yan eh, madali lang yan eh. But there were situations, honestly, there was one situation na inisip ko, parang mapapahamak na ako dito. Kasi hindi biro talaga yung nangyari. Because sobrang bilis. So every time we would come back, actually ngayon ako nagkakwento ng tungkol dito every time we would come back dun sa dulo ng kalsada, kung saan pinaka-mataas, pataas yun ang pataas. So may time na hindi na kami makalusot sa loob ng compound, mga ganon. But it just, iba yung feeling kapag alam mo na ligtas na tong tao na to. Alam mo na dahil sa teamwork na ginawa namin, dahil sa tulungan na ginawa namin, makakapunta na siya sa tuyong lugar, makakatulog siya ng mahimbing ng gabing yan.
hindi na siya dun sa basa. That's the feeling na hindi mo mabibili. Alam mo yan, kahit gano'ng kakayaman or kahit gano'ng kadaming motor mo, hindi yan walang kapalit eh. And that feeling is yung gusto ko rin i-show or ilabas dito sa show namin. Situation. Ang dami ko ng situations na binigay sa creative meeting namin na ito nangyari to, alam ko nangyari to kasi doon ako noon eh. Na sana aasahan nyo na may mga ganun sitwasyon mapapalili dito. Mas recharge ka pag meron na ulit. Mas ganado ka, mas excited ka. And because nakakapagod talaga yung trabaho namin. Akala ng mga tao, it's puro glitz and glamour lang, papapogi lang kami sa harapan ng camera. Pero mahirap siya talaga. Ngayon, habang nag-uusap tayo, iniisip ko kung gaano kahirap yung gagawin namin. It's gonna be very hard. But, you know, sabi ko kanina, pag mahal mo yung, pag gusto mo talaga, lagi may paraan. So, yun. The 2 years, I just rested. Nag-aral muna ako ng mga ibang, watched a lot of movies kasi na-inspire ako para gawin. Nag-focus ako sa business. Yan. Kanina nga, nag-CR ako dun sa dressing room. Parang sabi ko, wow, lumaki ako dito talaga. Diba? I've been here for 18, 19 years na. Diba? Hindi ko alam kung, diba, parang, it's very nostalgic eh. Nandun ako sa dressing room kanina. Sabi ko, wow, I've been through a lot dito. So, you know, sa pinagdadaanan namin as a company, you know, I will, kasama ako sa fight to bring it back, diba? Despite na wala kaming franchise, wala kaming channel, you know, we still give the best content, the best storytelling. Kami pa rin. So, yeah. And asahan mo, lalo na po dito, where I think from the whole team, the writers, sa aming director, I promise you, 150-200% ibibigay namin dito para sa mga audience natin who never left us.